piling mo ako'y mananahan, pagkat ikaw lamang ang aking kalakasan. Sa piling mo tagumpay ko'y naranasan. Magandang araw po sa bawat isa. Muli, binabati ko din po kayo at the same time ng Happy New Year. Yun po no? Talagang pag dumasapit ang taon ng pagpapalit ng taon ay sinasalubong natin ng puno ng kagalakan. Sige po, tayo po muna ay dumulog sa panalangin. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu Santo, sa pangalan ng aming Panginoong Kristo, o Diyos namin na napakabuti na nasa langit, aming Ama, sa pangalan ng iyong bugtong na anak na si Jesucristo, kasama ng kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu, kami po ay patuloy na dumudulog sa inyo pong paanan upang sa araw na ito, muli kami po ay manghinain ng inyo pong gintong salita ng buhay na nagdudulot ng ibayong kalakasan, pag-asa, at higit sa lahat, katagumpayan ng aming mga kahilingan na may buong pusong pagtitiwala sa iyo, O Diyos, na tapat kailanman sa iyong mga pangako na ang sa iyo'y patuloy na tumatawag ay hindi mabibigo kailanman dahil kayo ang Diyos na napakabuti at tapat na hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailan paman. Sa pangalan po ng aming Panginoong Kristo, sa aming pagpapatuloy ng pag-aaral ng iyong salita, kayo po lamang ang siyang maitaas at maluwalhati. Kapangyarihan po ninyo, patuloy naming kauuhawan ng may kagalakan sa pangalan ni Jesus. Amen at Amen. Salamat po sa Panginoon sa pagbabahagi po ng salita sa araw na ito. Pinamagatan ko po itong humingi, humanap at kumatok. Ask, seek, and knock. Sabi po sa aklat po ng Matthew chapter 7 verses 7 to 8. Humingi kayo at kayo'y bibigyan, humanap kayo at kayo'y makasusumpong, kumatok kayo at ang pinto'y bubuksan para sa inyo. Sa verse 8 po, sapagkat tumatanggap ang bawat humihingi, nakasusumpong ang bawat humahanap, at binubuksan ang pinto. Yun po, tayo daw po ay humingi, humanap, at kumatok. Ngunit may paalala po, tayo po pag tayo po ay nananalangin, talaga naman pong tayo ay humihingi sa ating Panginoon. Tayo po ay humahanap ng katugunan sa ating mga problema na ating iniluluhog sa ating Panginoon. At kasalinsabay po tayo po ay kumakatok sa puso ng Diyos at tayo ay humihingi ng Kanyang mahiwagang paglingap. Ngunit may habilin po ang Panginoon. Sabi po rito sa aklat po ng Santiago o James chapter 1 verse 6 to 8. Sabi pong ganon, kapag tayo ay nananalangin, tayo po ay humihingi sa Diyos. Ngunit ang paalala nga po ng Diyos, subalit, sabi niya po sa verse 6 ng James chapter 1, subalit ang humihingi ay dapat manalig at huwag mag-alinlangan, sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat at tinataboy ng hangin kahit saan. Yun ang nakakalungkot po. Pag humihingi daw po tayo, huwag natin pabago-bago ng isip. Huwag natin tanungin ang ating sarili, ibibigay kaya? Minsan po talaga namang nakapag-iisip tayo ng ganon. Dahil parang imposible na mapasa atin yung ating hinihingi. Kaya po, ang paghiling po natin ay yun lang mga bagay na maliliit. Kapatid, ang Panginoon po, buhay ang ibinigay sa iyo, buhay ang ibinigay sa akin, kalakasan ibinigay sa iyo, kalakasan ibinigay sa akin. Pare-parehas po ang kaloob na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Ang buhay po, napakahirap, di po ba? Pag hiniling po ito, talagang ang Panginoon po ay napakasagana at napakamarubdob ng kanyang pag-ibig sa atin. Bilang anak po, hindi niya hinahayaan na tayo po ay talagang maghirap ng paghingi.
ibinibigay naman po talaga niya. Nga lang po, karamihan po sa atin, nag-aalinlangan pag medyo malaki na yung hinihingi. Huwag po nating sukatin ang Panginoon. Dahil God, our good and mighty God is immeasurable. No? Hindi po natin masusukat ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya niya pong ibigay anumang bagay ang ating hilingin. Subalit, ang sabi niya po, huwag daw po tayong mag-aalinlangan dahil ang nag-aalinlangan katulad ng alon sa dagat. Di ba? Yung alon, kung saan-saan po itinataboy ng hangin yan. Huwag daw po tayo maging ganoon ang habilin sa atin ng Panginoon. Kasi po kung ganoon ang ating isip, ang sabi po ng Panginoon, dito po sa aklat muli ng James chapter 7, huwag umasang tatanggap ng anuman mula sa Panginoon ang taong, verse 8, pabago-bago ang isip at di alam kung ano ang talagang ibig. Yun po nakakalungkot. Hindi po malaman ng Panginoon. Ano ba anak? Laban ka ba o bawi? Pag hiniling po natin, ano man yun? Dahil sa Diyos, walang imposible. Kaya sabi po sa awitin, walang imposible sa ating Diyos. Kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain, higit pa sa iyong inaasam, higit pa sa iyong hinihiling, ibibigay ng Diyos. Pangako niya'y totoo, sobra-sobrang pagpapalay tanggapin na. Amen. Di po ba? Salamat sa Diyos. Ganun po. Hingin po natin ito na may kagalakan, pagtitiwala, kasiguruhan na ang lahat ng ating hinihiling ibibigay ng Diyos sa tamang panahon ng Diyos. Yung po, minsan, ang iba sa atin, yung paghihintay, yung patience, problema din po. Minsan gusto natin agad-agad. Minsan po kasi, iniisip pa lang natin, nandyan na. Minsan naman, hinihiling natin on the way. Minsan naman, may panahon na dapat ibigay sa atin ng Panginoon. At minsan po, hindi po o ayaw ng Diyos ibigay sa atin dahil makasasama para sa atin. Minsan po, ang dulot nito ng mga hinihiling natin ay kapahamakan. Siyempre po, mahal po tayo ng Diyos. Ganon din ang Ama sa lupa. Ibibigay mo ba sa anak mo kung ito'y makasasama sa Kanya? Mas lalo po ang ating Panginoon na nasa langit. Amen po ba? Amen. At sinabi niya pa po sa John chapter 15, verse 16, ano mang hingin ninyo sa Ama, sa aking pangalan, ay ipagkakaloob sa inyo. Kita niyo po, no? Ano man daw pong hihilingin natin sa Ama, sa pangalan ating Panginoong Kristo, ay ipagkakaloob po sa atin. At sinabi niya po sa Matthew chapter 6, verse 25, pag humihingi daw po tayo sa Panginoon, ano pong habilin niya? At sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakainin at sa inyong iinumin upang kayo mabuhay o kaya'y tungkol sa susuotin ng inyong katawan. Hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa sa damit? Amen. Kita niyo po, habilin ng ating Panginoon. Mas mahalaga po ang buhay. Sabi ko na po kanina, di po ba? Mas mahalaga ang buhay. Di ba ba? Aanhin natin ang lahat. Kung wala naman, tayo. Wala rin. Sino tatanggap no? Wala po tayo. No? Siyempre, alam ng Diyos yun. Yung buhay, kailangan natin. Siyempre, kailangan naman din po nating mabuhay. Kailangan natin ng mga physical na pangangailangan natin. Bali, wala po yan. Maliit na bagay para sa Panginoon. Lagi daw po nating pasalamatan, higit sa lahat, yung buhay na ating tinataglay, yung kalakasan na ating tinataglay, yung karunungan at kaunawaan na ating tinataglay. Amen po ba? At sinabi niya rin po, subalit may patuloy po na paalala ang Panginoon sa Proverbs chapter 3 verses 5 and 6, 5 to 7. Sabi po ron, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding, but in all your ways acknowledge Him and He shall direct your path. Magtiwala daw po tayo ng buong puso. Hindi po kalahati, hindi 1/4. Sabi po, buo. Pag sinabi hong buo, wala hong dahilan sa sulok ng ating puso o isip para tayo ay magduda. Bigay po natin ang buong pagtitiwala sa lahat ng pangailangan natin sa ating Panginoon. At sinabi niya po sa Proverbs chapter 37, Proverbs chapter 37 verse 4, rejoice in the Lord and He will give you the desires of your heart.
Lagi po tayong malugod sa ating Panginoon at ipagkakaloob niya ang nasa ng ating puso. Lagi po tayong merong kagalakan sa ating pag-antabay. Yung lagi po tayong excited. Lord, salamat po. Nariyan na. No? Ganun po ang pananampalataya. Hindi pa man po natin nakikita, pero sa ating isip at puso, nakita na natin at ito'y matatanggap po natin. Yan ang sabi ng Panginoon. Amen po ba? Amen. Tayo po'y manalangin. Makapangyarihang Ama, Anak at Espiritu Santo o Diyos, sa pangalan ng iyong bugtong na anak na si Jesucristo, salamat po muli sa inyo pong tinuro na yung salita na kami nga po ay tunay at dapat na magtiwala. Kami po ay maghahanap, kami po ay hihingi, kami po ay patuloy na kakatok at ipagkakaloob niyong lahat, Panginoon. Pagbubuksan niyo po kami ng pintuan ay patuloy po kami mag-aantabay bilang mga watchman, Panginoon. Nakaantabay po, Panginoon, habang kami nakaantabay, ginagawa po namin ang iyong kalooban na matugunan po namin ang iyong misyon. At sapagkat sinabi mo, Panginoon, kung kami may kagalakan sa aming mga puso, muli mong ipagkakaloob ang nasa ng aming mga puso. Salamat po, Diyos, sa aming mga minamahal na taga-subaybay dito po sa programang Araw-Araw na Pagpapala. Kayo po higit sa lahat nakakaalam ng kanyang pangangailangan. Ano man po, karamdaman o sakit, mayroon siya, Panginoon. Banal na Espiritu, kayo po ang umabot sa kanya, Panginoon. Hipuin po ninyo ang kanyang pangangailangan. Hipuin po ninyo ang kanyang buong katawan, Panginoon. Mula ulo hanggang talampakan, kayo po ang magbibigay ng kapangyarihan ng kagalingan sa kapatid po namin itong patuloy na sa iyo nagtitiwala. Salamat po muli, Panginoon. Inaasahan po namin ito may buong pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Maraming salamat po. Huwag tayong mawawala ng pag-asa. Tandaan mo, kapatid, kapag Diyos ang iyong inuna, wala ka nang hahanapin pa. Hanggang sa muli. Bye-bye!